Hello po. Magandang umaga po sa atin lahat. Inorasan na tayo ni Pastora, alas 10. Maiksi lang naman po. Maiksi lang naman po tayo. Magbabasa lang din ho tayo. Nais ko po muna pasalamatan po yung buhay po ng bawat isa na naririto ngayon. Maraming salamat ho kasi kahit anong hirap ho ng buhay, nagpapatuloy ho tayo. Anong pinagdadaanan ho natin, narito po tayo para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya yun ho, nakakatuwa rin ho na makita ko yung araw-araw. Lalo ngayon ho, medyo marami-rami ho tayo ngayon. And yung mga datihan po na nawala, ngayon ho, nagbabalikan ho sila. And nakakatuwa po yun. Dapat din ho na ikatuwa natin yun kasi para din ho sa kanilang mga buhay yun na yung nagbalik sila sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi nga po, ang salita po ng Diyos ang magliligtas at makakapagpabago sa ating mga buhay. Amen po. Mapalad ho tayo kasi tayo dito sa church kahit maliit at kahit ho kakaunti tayo pero andun ho yung ramdam nyo ho yung pagmamahal ng bawat isa sa atin. Mga kapatid. Amen. Sa ibang church ho, malawak, malaki pero at marami sila pero hindi ho sila magkakakilala. Ba? Pero dito ho sa church natin is damang-dama ho natin yung pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Amen. So, yun ho, sabi ho ni Pastora kanina, di ba? Be ready ho kasi nga ho, nararamdaman, nararanasan na ho yung mga sinasabi ng Bible patungkol ho sa pagbabalik ng ating Diyos na si Jesucristo po. So, handa na po ba kayo mga kapatid? Yun ho dapat ang ating paghandaan mga kapatid sa araw-araw ho ng ating buhay. Kasi nga ho, sabi nga po, no one knows, walang nakakaalam. Pwede hong ngayon, pwedeng bukas, pwedeng susunod na araw, isumiklab na ho yung digmaan ho. Ngayon ho, kung nanonood ho kayo ng balita, is yung Israel po ay pinaulanan na ho ng, nagpadala na ho ang Iran ng sandamakmak ho na drone. And start na ho yun. Pagka gumanti sila, yun na ho. Nag-i-start na ho. Sabi nga po, pag may gera, may taggutom. Bagsak ang ekonomiya. Yung nga po, sinasabi ni Pastora, paalala niya ho sa atin na maging ready ho tayo. So, paano ho tayo magiging ready, mga kapatid? Is magbigay ho tayo, maglaan ho tayo ng oras, panahon sa ating Diyos na buhay. Magbasa ho tayo ng Bible. Kasi ho, ang Bible ho, nandun po ang karunungan. Andun ho ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? So, wala na ho tayong ibang hahangarin pa, hahanapin pa kasi sapat na ho yung nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Di ba, mga kapatid? Eh, napakalaking blessing ho yung mabuhay sa araw-araw. Hindi ho lahat, di ba? Sabi nga ho, hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon na mabuhay at makapagbago pa. So tayo ho, habang malakas pa, habang nabubuhay, nandito pa tayo sa daigdig na ito, ilaan ho natin yung buhay natin para sa ating Diyos na buhay. Sabi nga ho sa kanta, di ba kanina? You are worthy of it all, tapos you deserve glory. So, sabi ho ng Bible, kailangan ho nating ialay ang ating mga sarili bilang mabangong handog sa Diyos. Amen? So, dun ho napaparangalan ho natin ng tapat at totoo ang ating Diyos. At nagagalak ho ang ating Panginoon kapag yung anak niya ay nakikita niya nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Amen? So, ready na po ba kayo mga kapatid? Sabi ho, ng Bible, mapalad ho ang nagbabasa ng salita ng Diyos. So, sasamahan niyo po ako mga kapatid ngayon na magbasa. Magbabasa ho tayo ngayon. Medyo maiksi lang ho ito. Tiyagain ho natin. Sabi nga po, dapat sa pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan bukas ang ating puso't isipan at tanggapin natin ito ng buong puso. Amen? So, ano man ang marinig natin mga kapatid, tanggapin ho natin ang buong puso at wag lang din ho tayo maging tagapakinig lang ho. Basahin din ho natin, saliksikin ho natin ng sarili. Kasi ho, kung maniniwala lang ho kayo sa sasabihin ko, ako po tao lang ho na pwedeng magkamali. Kaya ho, mas maigi na po yung bumalik tayo sa salita ng Diyos. Tayo ho mismo yung magsaliksik. Amen? Para kung sakaling iligaw ko man kayo, pero hindi naman po, hindi naman po. Pero yun lang, sakaling magkamali lang ho ang inyong kapatiran is pwede nyo po akong maikorek, pwede nyo pong maitama kung ano ho yung pagkakamali ko.
Di ba? Yun naman po yung kailangan sa atin, di ba? Yung nagtutulungan. Kung ano yung pagkukulang ng isa, kung ano yung pagkakamali ng isa, dahil kapatid natin sa pananampalataya, andyan po tayo para tumulong sa kanya. Amen? So, ako ho, sa awat habag lang din ho ng Diyos, kaya ho nandito ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. No? Ready na po ba? Isa po munang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. So, punta po tayo sa Acts 6, verse 8. Acts chapter 6, verse 8. Magbabasa ho tayo. Kung sino ho yung nakakakilala na ho sa buhay ho ni Esteban, si Esteban ho ay isang lingkod din ho ng Diyos na isa ho siya sa napili ng mga kapatiran nung unang panahon na itinalaga ho ng 12 apostles para ho mga siwa. Para mga siwa sa dahil ho nung unang panahon ho is hindi rin ho kayang ng trabaho ng apostol na gawin pa ho yung ibang trabaho. Kasi nga ho, sila ho'y naglalaan ng oras, panahon, sa pagsasaliksik na salita ng Diyos. At syempre, sa isang panambahan, meron ho yung mga gawain na hindi na ho na nila nagagawa. Kaya yung iba ho, napapabayaan na, sabi ho dito. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki na may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu, at sila ang pamamahalain natin sa material na tulong. So, yun ho, isa ho si Esteban ho sa napili. Na ang sabi ho, hindi lang ho basta pinili, may requirements po. Sabi ho, may malinis na pangalan. So, hindi ho siya nadadawit sa kung ano-anong issue. Then, marunong at puspos ng banal na espiritu. So, paano ho natin malalaman yung puspos ng banal na Espiritu Santo? So, naipangaral na ho yan nung mga last preaching pa po sa Galatian po na yung fruit of the Holy Spirit na kapag nasa sa iyo na ho yun is, yun ho ay patunay na ikaw ho ay puspos ng banal na Espiritu Santo. So, ano ho ba yung mga makikita kapag yung isang tao ay puspos ng banal na Espiritu Santo? Ang sabi ho, meron siyang love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, and gentleness, and self-control. So yun ho, si Esteban ho ay nakitaan ho ng gano'n ng ating mga kapatiran nung unang panahon. Kaya siya ho ay napili. Sabi ho, kaya pinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Pinili, yun. So, dako na ho tayo sa ating, ayan po, sa 8, verse 8. Yan. Basahin ho natin. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ang pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at mga kamangha-manghang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. So, dahil ho, si Esteban ho ay puspos at kinasayahan ng banal na Espiritu Santo, binigyan siya ng Diyos ng kaloob na pambihirang kapangyarihan, kaya ho siya nakakagawa ng mga himala, sabi ho. Sabi ho, verse 9, pero may mga taong kumalaban sa kanya. Ito ay ang mga Hudyong mula sa Cyrene, Alexandria, Cilicia at Asia. Mga miyembro sila ng sambahan ng Hudyo na tinatawag na sambahan ng mga pinalaya sa pagkaalipin. Naikipagtalo sila kay Esteban, pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na Espiritu Santo. Verse 11, kaya lihim nilang sinulsula ng ilang tao na magsabi na narinig namin si Esteban na nagsasalita ng masama labang kay Moises at sa Diyos. So si Moises ho, kilala naman na ho natin, mga kapatid. Sa verse 12, sa ganitong paraan na udyukan nilang magalit ang mga tao, ang mga pinuno ng mga Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Dinakip nila si Esteban at dinala sa korte ng mga Hudyo. Mayroon din silang pinapasok na ilang pang tumitestigo ng kasinungalingan labang kay Esteban. Sabi nila, ang taong ito ay palaging nagsasalita ng laban sa ating sagradong templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na ang ating templo ay gigibain ni Jesus na taga Nazaret. So,
kung maaalala ho natin, sinabi ho yun ng ating Panginoong Hesukristo na wala hong matitirang mga gusali na nakatayo pagdating ng araw. Pero hindi ho yun naintindihan ng mga nakikinig doon na ang tinutukoy ho nun is ang buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, di ba? Gigibain ko lahat, walang matitira na gusaling nakatayo at itatayo ko ito sa pangatlong araw. Hindi ho nila naintindihan yun na ang tinutukoy po is si Jesus Christ po mismo yun na mapapapako siya sa krus at mabubuhay siya sa ikatlong araw. So kulang ho yung pag-intindi, kaalaman nila patungkol sa salita ng Diyos. Bagamat sa kanila ho ibinigay yung salita ng Diyos nung panahon ni Moises, pero kulang ho yung pagkakakilala nila. Hindi ho nila naintindihan kaya ganito sila mag-react ngayon. So sabi ho, narinig namin sinasabi ng ating na ang templo ay gigibain ni Jesus na taga Nazaret at papalitan niya ang mga kaugaliang iniwan sa atin ni Moises. Ang lahat ng miyembro ng korte ay tumitig kay Esteban at nakita nila ang kanyang mukha na nagliwanag na parang mukha ng anghel. So, may naintindihan po ba mga kapatid? So, kung atin po makikita mula ho sa verse 8, pababa, yung buhay ho ni Esteban, kung ano ho yung nangyari sa kanya is the same lang din ho sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang ating Panginoong Hesukristo ho ay pumunta ho dito bumaba ng lupa para ho sa atin, para iligtas ho tayo mga kapatid. Gumawa siya ng himala, mga bagay, nagpagaling na maraming may sakit karamdaman. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi ho siya tinanggap, pinagdudahan pa, hinuli, pinahirapan, pinako sa krus, at pinatay. Although kalooban ho yun ng Diyos, pero sinasabi nga ho ng mga tao nung unang kapanahunan na sa kanila ho nagmula yung salita ng Diyos, pero hindi ho nila naintindihan yun. Ganon din ho yung nangyari kay Esteban ngayon mga kapatid na dahil dala-dala ho niya yung katotohanan na salita ng Diyos, siya ho ay, sabi ho, may mga kumalaban din ho sa kanya mga kapatid. Kasi ho, dala niya ho yung katotohanan at ayaw nila sa katotohanan. Dito ho ba, may ayaw ho ba dito sa katotohanan mga kapatid? Katotohanan po ang magpapalaya sa atin. At ang sabi ho, ang katotohanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So kung yung sinasabi ho ng ating Panginoon, yung ipinapangaral dito, mga kapatid, ay nagbumula ho mismo sa Bible, wala ho tayong dahilan para i-reject iyon mga kapatid. Hindi mo nire-reject yung nangangaral dito, bagos yung salita at ang Panginoong Hesukristo ang nire-reject mo kung inaayawan mo ito mga kapatid. So ganun ho sa buhay ni Esteban po mga kapatid. Nakaranas ho siya naranasan niya rin ho yung mga naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil ho sa puspos ho siya ng banal na Espiritu Santo, hindi ho siya natakot mga kapatid. Andun ho yung pananampalataya niya mga kapatid. Pananampalataya na may kasamang pagtitiwala mga kapatid, kaya ho siya nakasunod mga kapatid. Share ko lang ho mga kapatid, yung pinag-aralan ho namin nung mga nakaraang araw at natutunan namin. So naniniwala ho tayo mga kapatid na lahat ho ng tao ay may pananampalataya. Ano ho ba sa ibang word yung ibig sabihin ng pananampalataya? May paniniwala, no? Ano pong ibig sabihin ng pananampalataya? Parang naniniwala, gano'n. Lahat ho ng tao is naniniwala, may pananampalataya. Masama, mabuti, lahat ho may pananampalataya. Pero bakit ho kung lahat po ay may pananampalataya, bakit karamihan ho ay hindi makasunod? Men? Ano hong kulang? Ang kulang po ay pagtitiwala ho mga kapatid. Lahat ho tayo may pananampalataya pero wala ho tayong pagtitiwala. Na kung nagtitiwala ho tayo ng buong puso sa ating Panginoon dahil alam natin na may kaya siyang gawin sa ating mga buhay, men?
magtitiwala ho tayo ng buong puso. At kapag nagtiwala ho tayo sa Kanya, tsaka pa lamang ho tayo makakasunod sa Kanya, mga kapatid. Hiniwala po ba kayo, mga kapatid? Totoo ho yun, mga kapatid, dahil napakarami ho sa atin, mga Kristiyano daw. They're claiming na Christian sila, pero yung pamumuhay is iba pa rin sa sinasabi na ho ng Biblia. Kulang ho sila sa pagtitiwala. Kilala nila yung Diyos, kilala nila ang Panginoong Jesucristo, pero kulang ho sila sa pagtitiwala. Pwede rin ho nating sabihin na hindi ho nila ganoong kakilala ang ating Diyos. Kasi ho hindi ho sila nagbabasa ng Bible. Pero kung nagbabasa ho tayo ng Biblia, makikilala ho natin ang Diyos. At makikita ho ng Diyos yung puso natin na malinis, na nag-desire na makilala siya, siya na ho mismo ang magpapakilala sa atin. Amen? At kapag nakilala na ho natin siya, magtitiwala na ho tayo sa Kanya ng buong puso. At kapag nagtitiwala na ho tayo sa Kanya, tsaka ho lang tayo makakalakad. Ako ho, sabi ko nga ho, hindi ho ako perpekto at hindi ako karapat-dapat tumayo sa harapang ito, pero, mga kapatid. Pero dahil inilagay niya ako dito, mga kapatid, ako po'y nagtitiwala sa Kanya na may magagawa siya sa aking buhay at kailangan ko itong gawin. At nagtitiwala ako ng buong puso kaya lumalakad ho ako sa katotohanan ng Diyos. Ganon din ho sa ating mga kapatiran ngayon, mga kapatid na nandirito po. Yung pananampalataya ho natin, yung paniniwala ho natin sa Kanya, samahan ho natin ang pagtitiwala ng buong puso. At lumakad ho tayo ng totoo, tapat sa Kanyang katuwiran, mga kapatid. Dahil sabi nga, nalalapit na ho ang pagbabalik. Narito na ho tayo sa end times, mga kapatid, na kung saan nangyayari na ho yung mga nasa Bible po na sinasabi ng ating Panginoon na sa Kanyang pagbabalik. Ayaw ho natin masayang, mga kapatid, yung ating mga paghihirap, pagpapagal, yung pag-attend linggo-linggo sa mga gawain, ayaw ho natin masayang yung mga kapatid. At hindi ho tayo naririto, mga kapatid, dahil may kailangan ho tayo. Hindi ho tayo naririto, mga kapatid, dahil may pangangailangan ho tayo. Naririto ho tayo dahil nais ho natin siyang parangalan, pasalamatan sa ating pong buhay. Kaya nga ho dito ho sa buhay ho ni Esteban, makikita ho natin yung kanyang pananampalataya. Yung pananampalataya niya ho, sinamahan niya ho ng pagtitiwala, kaya ho siya nakasunod. At hindi ho siya natakot. Sabi ho punta ho tayo sa chapter 7. Gising pa ho ba kayo, mga kapatid? Medyo mahaba-haba po ito. Tiyagain ho natin dahil salita naman ho ito ng Diyos at ito ho'y para sa atin din. Sabi ho, nagtanong ang punong pari kay Esteban, totoo ba ang sinasabi ng mga taong ito? Sumagot si Esteban. Mga kapatid at magulang, pakinggan ninyo ako. Noong unang panahon, nagpakita ang makapangyarihan Diyos sa ating ninunong si Abraham. Noong siya ay nasa Mesopotamia pa, bago siya lumipat sa Haran, sinabi ng Diyos sa kanya, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at pumunta ka sa lugar na ipinakita ko sa iyo. Kaya umalis si Abraham sa bayan ng Kaldeo at doon siya nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, pinapunta siya ng Diyos sa lugar na ito na tinitirahan natin ngayon. Noong panahong iyon, hindi pa binibigyan ng Diyos si Abraham ng kahit kapirasong lupa, pero nangako ang Diyos na ang lugar na ito, which is yung Israel po, na ang lugar na ito ay ibibigay niya kay Abraham at sa kanyang mga lahi. Wala pang anak si Abraham nang ipinangako ito ng Diyos.
So makikita ho natin mga kapatid, yung buhay ho ni Abraham po. Nung sinabihan ho siya ng Diyos mga kapatid na iwan mo ang iyong bayan, ang iyong pamilya, mga kamag-anak, ano hong ginawa ni Abraham? Sumunod ho siya mga kapatid. Bakit ho siya sumunod? Kasi ho nagtitiwala po siya mga kapatid. Amen? So kung nagtitiwala ka sa Diyos, sumunod ka. Kung ano ho yung sinasabi ng Diyos, sumunod ka. Sabi pa ho dito. Verse 6. Sinabi rin ng Diyos sa kanya, ang iyong mga lahi ay naninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon. Pagmamalupitan sa loob ng 400 years or 400 na taon, ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon at babalik sa lugar na ito. At dito sila sasamba sa akin. Verse 8. At bilang tanda ng kanyang pangako, nag-utos ang Diyos kay Abraham na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin. Kaya, nang isinilang ang kanyang anak na si Isaac, tinuli niya ito noong 8 araw pa lang. Ginawa rin ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob at ginawa rin ito ni Jacob sa kanyang 12 na anak, 12 anak na siyang pinagmulan ng ating mga Hudyo. So verse 9 po, si Jose na isa sa mga 12 anak ni Jacob ay kinainggitan ng mga kapatid niya. Kaya ipinagbili nila siya. Dinala siya sa Ehipto at naging alipin doon. Pero dahil ang Diyos ay kasama ni Jose, tinulungan siya nito. Lahat ng mga paghihirap ng kanyang dinadanas, binigyan din siya ng Diyos ng karunungan. Kaya nagustuhan siya ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Ginawa siya ng hari na tagapamahala ng buong Ehipto at lahat ng kanyang ari-arian. Dumating ang tagutom sa buong Ehipto at Kanaan. Hirap na hirap ang mga tao at ang ating mga ninuno ay walang makuhanan ng pagkain. Verse 12, kaya nang mabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, pinapunta niya roon ang kanyang mga anak na siyang ating ninuno. Iyon ang una nilang pagpunta sa Ehipto. Verse 13, sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose na siya ay kapatid nila. At sinabi niya rin sa Paraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos, pinag-utos ni Jose na papuntahin ang ama niyang si Jacob sa Ehipto, kasama ang kanyang buong pamilya, mga 75 silang lahat. Kaya pumunta si Jacob at ang ating mga ninuno sa Ehipto, doon sila nanirahan at doon na rin namatay. Dinala ang kanilang mga bangkay sa Shechem at inilibing sa libingang binili ni Abraham noon sa mga anak ni Hamor. So ito po mga kapatid is, si Esteban ho yung nagsasalita dito. Dahil nga ho pinaratangan ho siya na sinisiraan niya ho, na nilalapastangan niya ho yung katuruan ni Moises at ang Diyos is ibinalik din ho ni Esteban sa kanila yon na kumuha din ho siya ng konteksto sa lumang tipan para ibalik sa kanila yung paratang nila. So saan na ba? Verse 17, nang malapit nang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, lalo pang dumami ang ating mga ninuno na naroon sa Ehipto. Dumating din ang araw na nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi kilala si Jose. Dinaya ng haring ito ang ating mga ninuno at pinagmalupitan. Pinilit niyang silang itapon ang kanilang sanggol para mamatay. Yun na ho yung papalapit na ho yung pagkabuhay ho ni Moises ho. Na parang nagkaroon sila ng yung pangitain na mapapabagsak siya. Kaya ang inutos ho ng Paraon, correct me if I'm wrong, na yun ho, ipapatay ho yung mga bata. Verse 20, yun din ang panahon na
Isilang si Moises, isang bata na kinalugdan ng Diyos. Inalagaan siya ng kanyang magulang sa kanilang bahay sa loob ng 3 buwan. Verse 21. At nang napilitan na silang iwan siya, kinuha siya ng anak na babae ng paraon. Yun na nga ho, dahil hinahalughog na ho lahat ng bahay. At kung atin po matatandaan is nilagay siya sa basket, no? Tapos pinaanod sa ilog at ang nakakuha ho sa kanya ay ang anak na babae ng paraon. At inalagaan na parang tunay niyang anak. Verse 22, tinuruan si Moises ng lahat ng karunungan ng Ehipto at naging dakila sa salita at sa gawa. Verse 23, nang si Moises ay 40 taong gulang na, naisipan niyang dalawin ng kanyang mga kababayang Israelita. Nakita niya na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo ang isa niyang kababayan. Ipinagtanggol niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa ginawa niyang iyon, inakala niyang mauunawaan ng mga Israelita na siya ay ang gagamitin ng Diyos sa pagpapalaya sa kanila, pero hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, bumalik si Moises at nakita niya ang 2 Israelitang nag-aaway. Gusto niyang pagkasunduin ang dalawa. Kaya sinabi niya sa kanila, pareho kayong mga Israelita. Bakit kayo nag-aaway? Pero tinulak siya ng lalaking ng aapi at sinabi, sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Verse 28. Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo roon sa Ehipsyo kahapon? Nang marinig ito ni Moises, tumakas siya at pumunta sa Midian. Doon siya nanirahan at nag-asawa. At doon din isinilang ang 2 niyang anak na lalaki. Verse 30. So, bilisan na lang po natin kasi medyo mahaba po talaga. Pagkalipas ng 40 taon, may isang anghel na nagpakita kay Moises habang siya'y nasa ilang malapit sa bundok ng Sinai. Nakita ni Moises ang anghel na nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita, kaya nilapitan niya ito para tignan. Nang papalapit na siya, narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, ako ang Diyos na iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, nanginig siya sa takot at hindi na nangahaspang tumingin. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na ito. Lugar na kinatatayuan mo. Nakita ko ang mga paghihirap na tiniis ng aking mga mamamayan sa Ehipto at narinig ko rin ang kanilang mga pagtangis. Kaya bumaba ako upang iligtas sila ngayon. Umanda ka dahil susuguin kita sa Ehipto. So nakita niyo mga kapatid, yung pag-ibig ho ng ating Diyos sa kanya hong mamamayan, sa kanya hong mga pinili. Diyos ho siya mga kapatid ha. Imagine niyo po yun, dakilang Diyos na bumaba pa ho para ho sa kanyang mga mamamayang. Gaano po kadakila yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid? Noong unang panahon po, Diyos po mismo ang gumagabay sa kanila, mga kapatid. Diyos mismo ang naghahatid, nagbibigay sa kanila ng katuruan. Pero ano ho nangyari, mga kapatid? Hindi ho nila pinahalagahan yung ginawa ng Diyos para sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Bagkos nanaig pa rin ho yung kanilang mga makamundong hangarin. Ando na ho, binigay na ho sa kanila ng Diyos yung kasulatan. Mga katuruan, susundin na lamang ho. Pero hindi pa rin ho masunod. Binigay ho yung 10 Commandments, di ba? Sa kanila mga kapatid kay Moises. Para sa kanyang mga mamamayan. Pero hindi ho nila pinahalagaan yun. Gumawa pa rin ho sila ng sarili nilang mga hakbang. Hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. At ano hong nangyari sa kanila mga kapatid? Sila ho ay napahamak mga kapatid. Sabi ho dito, ito ang Moises, sabi ho ni Esteban,
Ito ang Moises na itinakwil noon ng kanyang mga kapwa Israelita na nagsasabi, "Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin?" Pero siya ang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas ng mga Israelita sa tulong ng anghel na kanyang nakita roon sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Si Moises ang nanguna sa mga Israelita palabas sa Ehipto. Gumawa siya ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, sa dagat na pula, sa disyerto na kanilang dinaanan sa loob ng 40 taon. Ito rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Magtatalaga ang Diyos sa inyo ng isang propeta na katulad ko na sa inyo rin manggagaling." Nang naroon na ang ating mga ninuno sa disyerto, si Moises din ang namagitan sa mga tao at sa anghel na nakipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai at doon niya natanggap ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay para ibigay sa atin. So kita niyo yung mga kapatid, no? Nakakita sila, nakaranas po sila ng mga himalang bagay. Ando na po yung hinati ni Moises yung karagatan para makalabas lang sila. Diba? O kung sa panahon ho natin ngayon is makakita ho tayo ng nahating dagat eh. Hindi pa ho ba tayo maniniwala na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin? So ganun ho sila mga kapatid, napakatitigas ho ng mga ulo ng mga tao nung unang kapanahonan. And the same din ho ngayon. Masakit man ho pero totoo, karamihan ho sa atin ay matitigas ho talaga ang mga ulo. Nalaman na ho natin yung katotohanan, susundin na lamang ho natin, pero dahil sa sariling kagustuhan or may nililingon or may hindi mabitaw-bitawan, di ba hindi ho tayo makasunod? So ayaw ho natin mangyari yung nangyari ho sa kanila dati. Ayaw ho natin masaya ang lahat ng paghihirap, pagpapagod natin. Kasi ho, andito na ho tayo eh. Ginagawa na ho natin eh. Ipagpatuloy na ho natin, wag na ho tayong, sabi nga ho, wag na kayong huminto. Kung kailan nakalayo ka na, tsaka ka pa ihinto. Ituloy mo na yung lakad mo. Huwag ka nang lumingon. Naalala niyo ho yung buhay, yung story po ni si Lot, di ba? Si Lot, naalala niyo po si Lot? Dahil ho, may hindi siya mabitaw-bitawan. Kanyang asawa, nililingon niya ho ng nililingon. Ano hong nangyari sa kanya? Ang sabi ng Diyos, binalaan na ho sila eh. Binalaan na siya. Na umalis na kayo riyan kasi papaulanan ko ng apoy. At huwag kayong lilingon. Pero dahil matigas po ang ulo, lumingon ho at ano ho nangyari? Naging siyang matigas na asin? Naging asin siya, di ba? So hahantayin pa ho ba natin yung mga kapatid na tayo ho ay mapahamak pa. Habang tayo ay malakas, habang ho tayo malaya pa na nakakagalaw, sabi ho, gawin ho natin yun para sa ikapupuri ng Diyos. Ano mang ginagawa natin, gawin natin para sa ikapupuri ng Diyos. Kasi yun ho yung nararapat. Dahil ho, napakabuti ho ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Dapat yung ma-realize yun, mga kapatid. Makita mo yung pamilya mo na masaya. Magising ka sa araw-araw. Yung makahinga ka nga lang, makainom ka ng tubig eh. Blessings na ho yun. At dapat na ho tayong malugod doon. Dapat natin pasalamatan ng Diyos doon. Dahil although makasalanan tayo mga kapatid, araw-araw, oras-oras, nagkakasala ho tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Pero yung Diyos ho, andyan pa rin ho
umuunawa at handang magpatawad. So ano ho ang kailangan natin gawin? Magpakumbaba ho tayo sa Kanya. Ihingi ho natin ng tawad at talikuran na ang paggawa ng mga kasamaan. Sabi ho dito sa verse 39, pero nang hindi pa nakakabalik si Moises galing sa bundok, hindi tinupad ng ating mga ninuno ang ipinagawa sa kanila ni Moises. So yun na ho. Dahil nga matagal si Moises doon, I think 40 days and 40 nights, tama? Sa bundok, hindi ho nakatiis. Ganun ho tayo mga tao, di ba? Mga mainipin. Walang pagtsatsaga. So ganun ho, nung umakyat ho si Moises para kunin ho yung salita ng Diyos, yung kautusan, sabi ho dito, hindi sila nakatiis. At hindi tinupad ng ating mga ninuno ang ipinapagawa sa kanila ni Moises. Itinakwil nila si Moises bilang kanilang pinuno. Sa kabila ho nung ginawa at pagliligtas sa kanila ni Moises, nagawa pa ho nilang itakwil si Moises. Sabi ho, dahil gusto nilang bumalik sa Ehipto. Verse 40, sinabi nila kaya Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Dahil hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Moses na nagpalabas sa amin sa Ehipto. Pagkatapos, gumawa sila ng Diyos-Diyosang kaanyo ng guya. Or yung baka, parang ganun ho. Tingnan nyo ho, kung gaano ho katitigas ang kanilang mga puso't gumawa pa ho sila ng Diyos-Diyosan na isa ho sa kinakagalit ng ating Diyos. Dahil sabi ho, ang ating Panginoon, ang ating Diyos ho ay mapanibughuin. Or sa ibang salita ho ay parang seloso. Na kung dapat sa Kanya mo na ipupuri, dapat sa Kanya mo ibibigay, iaalay. Bakit gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan? Sa kabila ho ng ipinakitang kabutihan at pagmamahal sa kanila ng Diyos, yun pa ho yung isinukli nila. Sabi ho, sa ginawa nilang iyon, tinalikuran sila ng Diyos at hinayaan na lang na sumamba sa mga bituin na langit. Ganito ang sinulat ng mga propeta. Verse 44, sinabi pa ni Esteban, nang naroon pa ang ating mga ninuno sa disyerto, may tolda silang kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Ginawa ang tolda ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa planong ipinakita sa kanya. Nang namatay ang ating mga ninuno, ang kanilang mga anak naman ang nagdala ng tolda. Ang kanilang pinuno ay si Josue. Napasa kanila ang lupain na ipinangako ng Diyos, matapos itaboy ng Diyos ang nakatira roon. At nanatili roon ang tolda hanggang sa panahon ng paghahari ni David. Hiniling ni David sa Diyos na pahintulutan siyang magpatayo ng bahay para sa Diyos, para makasamba roon ang mga lahi ni Jacob. Pero hindi siya pinayagang kahit kinalulugdan siya ng Diyos. Kahit nalulugod ang Diyos sa kanya. Sa halip, si Solomon ang nagtayo ng templo ng Diyos. Pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao tulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan, ang aking mga paa, tungtungan ng aking mga paa. Kaya anong uri ng bahay ang gagawin nyo para sa akin? Saan ba ang lugar ng aking mapagpapahingahan? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Verse 51, pagkatapos sinabi ni Esteban, ito na ho yun. Pagkatapos sinabi ni Esteban, napakatigas ng ulo ninyo. Nagbibingi-bingian kayo sa mga mensahe ng Diyos. Dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinabi niya sa inyo.
palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. So dahil pinaparatangan ho si Esteban ng paninira or kumakalaban sa aral ng ni Moises, ibinalik ho sa kanila ni Esteban. Sabi ho sa kanila, napakatigas ng mga ulo nyo. Nagbibingi-bingihan kayo. Matagal na panahon nang ibinigay sa inyo yung aral. Matagal na panahon na kayong inabot. Matagal na panahon nyo nang alam yung katotohanan. Pero ayaw nyong lakaran. Ayaw nyong paniwalaan, ayaw nyong i-accept. Gumagawa kayo ng sarili nyong mga batas. Diba? Yung mga Parisiho kasi noon, diba? Mahilig sila ho yung mga, anong tawag doon? Tradisyon. Yun ho yung kinagagalit ho ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa halip na sundin ho yung kautusan ng Diyos, sinunod ho nila yung gawa lang ho ng tao. Yung makapangyarihan Diyos na dapat sundin, hindi nila sununod. Pero yung tao na nagkakasala, yun ho yung sinunod nila. Kaya sabi ho ni Esteban, napakatigas ng mga ulo nyo. Nagbibingi-bingihan kayo sa mensahe ng Diyos. Dahil ayaw ninyong sumunod sa sinasabi niya sa inyo. Palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusig. Ang mga nagpahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinatay nila. At pagdating dito ni Jesus, kayo ang siyang nagkanuno at pumatay sa kanya. So totoo po ba o hindi, mga kapatid? Totoo ho kung nagbabasa ho tayo ng Bible na lahat ho ng propeta nung unang kapanahunan, pinag-uusig ho nila, mga kapatid. Wala hong nakaligtas sa kanila. Maliban na lamang ho dun sa mga propeta na yung maagang kinuha. Hanggang sa kapanahunan ng pagdating po ng ating Panginoong Hesus. Ganun pa rin ho. Saan ho ba tayo lulugar? Anong katotohanan po ba yung gusto natin? Diba? Sinabi na ho yung katotohanan, ayaw pa maniwala. Bumaba na yung katotohanan, hindi pa pinaniwalaan. Sabi ho, tumanggap kayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, ngunit hindi ninyo sinunod. Yun ho, nirebuke ho ni Esteban yung mga taong tumutulig sa ho sa kanila. Yung kumakalaban ho sa kanila. Kasi ho, yung mga tao ho sa Israel, ang tawag ho sa kanila is chosen people, chosen nation. Kumbaga, sila ho talaga dapat Sila ho yung pinili ng Diyos. Pero sa kabila ho nun, sila ho yung pinili, sila ho yung pinagbigyan ng kautusan, pero bakit hindi ho nila maintindihan? Hindi ho nila maunawaan. Andun ho kasi yung pagmamalaki, pagmamataas. Pagmamarunong dahil maraming nalalaman, diba? Nung dumating ho ang ating Panginoong Hesus, hindi ho nila matanggap na doon lamang ho manggagaling sa sabsaban yung inahantay nilang Misaya. Kasi ho, ang description ho nila sa Bible is manggagaling sa langit na na nakasakay sa puting kabayo na may korona, ganun. Mataas ho yung expectation nila. Nung dumating ho ang ating Panginoon sa sabsaban lamang ho, anak lang ho siya ng karpentero. Yun ho yung hindi nila matanggap. At bawat pagsasalita ho ng ating Panginoong Hesus, ng katotohanan, nare-rebuke ho, nababali ho yung mga tradisyon ho nila. Kaya ho inayawan nila ang ating Panginoong Hesus. Kasi feeling nila sila yung angat, feeling nila sila yung may alam.
Kasi ho sa kanila ho ibinigay o ipinangako yung salita ng Diyos na hindi ho nila naisip kung paano ho magpakumbaba. Pero kung sila ho siguro ay nagpakumbaba, mga kapatid, di ba? Malamang matututunan din ho nila yung pagmamahal, yung pag-ibig na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ho, sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, sabi ho nga ni Pastora, kailangan ho natin ipangaral yung salita ng Diyos. Di ba? Sino ho nakakaalala nung last preaching, mga kapatid? The Anointed One. Si Jesus ho. The Anointed One, tagapagpalinis. Na kung tinanggap ho natin ang ating Panginoong Hesus, ang tawag na rin ho sa atin ay Anointed People of God. Now, kung ano ho yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus, iyon din ho dapat ang ginagawa natin, mga kapatid. Kung paano ho siya nagmahal, ganun ho din tayo magmahal. Kung paano ho siya nangaral, ganun din ho tayo mangaral. Ang sabi po ng Bible, the Great Commission, mga kapatid, go out and preach the gospel. Ba, mga kapatid, ipangaral nyo ang aking salita. Make them all my disciple. Alam na ho natin yung katotohanan, mga kapatid. Napakatagal na panahon na po. Yung iba ho sa atin dito, matagal na ho sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga nung ni Pastora, di ba? Ano na ho ba yung naibigay natin sa Diyos? Marami ho sa atin, matagal na hong nakaupo, nakarinig ng salita, katotohanan ng Diyos. Pero until now, ano hong nangyari? Bakit hindi lumalago? Ako ho, hindi ho ako nagmamalaki, nagmamataas sa inyo, mga kapatid. Sa maiksing panahon ko dito sa mundo, dahil ipinahayag ho ng Diyos sa aking din pong buhay, na mas mahalaga ang kanyang salita kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Ako ho ay nagnais, nag-desire na makasunod sa kanyang salita. Bilang pasasalamat, bilang kapalit ho sa lahat ng biyaya ang aking natatanggap, sa kalakasan, karunungan, bawat pagdilat ko sa bawat umaga, kulang pa ho ito eh. Kulang pa ho. Yung ginagawa ko, sabi ko nga ho, mga kapatid, araw-araw ho ko pong nakikita yung sarili ko na kulang. Araw-araw ko pong napipil na kulang. Hindi ho sapat yung naibibigay ko pa hong oras sa kabila ho ng kabutihan ng Diyos sa aking pong buhay. Sana ho ganun din ho sa ating mga buhay, mga kapatid. Ma-realize ho natin, mga kapatid, na kulang ho tayo. Isipin nyo ho. Napakapalad nyo ho. Yung ibang tao, sa kalsada na lang ho natutulog. Yung ibang tao, walang pamilya. Walang magulang. Walang mga kapatid. Nag-iisa sa buhay. Pero kayo hong naririto, mga kapatid. Napakapalad nyo ho. Naririto ho kayo, sabi ho, Christian Family Church, pamilya nyo ho, lahat na nandirito. Napakapalad nyo ho, mga kapatid, dahil dinala kayo ng Panginoon dito sa panambahang ito. Na marinig nyo ang salita, matutunan nyo na lakaran. Sa kabila ho ng lahat ng iyo, mga kapatid,
Hindi ho masusukat, mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy niya ho tayong iniingatan, sinasamahan sa bawat hamon ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid, yung pananampalataya ho natin, yung paniniwala ho natin, samahan ho natin ang pagtitiwala at lakaran ho natin ang katotohanan ng kanyang salita. Dahil yun ho, ang katotohanan ho ng kanyang salita, yun ho ang magliligtas sa inyo pagdating ng panahon na kanya hong tinutukoy dito sa Biblia. Darating ang araw na tayo ho'y lilisan sa mundong ito, tayo ho'y tatanda, hihina. Pero dahil kilala natin ng Diyos at sumunod tayo sa kanyang katotohanan, ng kanyang salita, ang sabi ho, may naghihintay ho sa atin sa kaharian ng langit. Kumbaga sa madaling salita, may uuwian po tayo. Sabi ho dito, sa verse 54, nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. So dahil nirebuke sila mga kapatid, nagalit sila kay Esteban. Naggalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, tignan nyo, nakita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan ang kanilang mga tainga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban. At sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Tinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang. Ang pangalan ay Saul. O mas kilala ho natin ngayon na si Apostol Paul or Apostol Pablo. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya sa Panginoon, Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang panagutin sa kasalanang ito at ginawa nila. Pagkasabi niya nito, namatay na siya. So nakikita niyo ho mga kapatid kung gaano po kalaki yung pananampalataya ho ng ating hulingkod na si Esteban. Bagamat siya ho ay nalalagay sa peligro, sa panganib, pero dahil naniniwala at nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos at alam niyang may uuwian siya, nanindigan ho siya sa pananampalataya niya. Kahit na ikamatay niya pa. Ganun din ho sana natin mga kapatid. Yung pananampalataya ho natin, panindigan ho natin. Dahil alam natin na hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Sinabi ho ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi niya, lahat ng kasunod ay ibibigay niya sa'yo. Sabi nga ho, kanina ni Kuya Lloyd, di ba? Hindi pa ho tayo nananalangin, alam na ho ni Lord ang pangangailangan natin. Hindi pa ho tayo tumatawag sa Kanya, alam na ho niya na may kailangan ho tayo. Na kung tayo ho'y sumusunod, lumalakad sa katotohanan, sabi ho, ang lahat ay isusunod. Ibibigay niya ho yun dahil pangangailangan ho natin yun. At sabi ho,
inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos at labis nila siyang iniyakan. So kung mapapansin niyo ho mga kapatid, itinalakay ho ni Esteban yung sa Old Testament o sa Lumang Tipan kung ano ho yung naging pamumuhay ho simula kay Abraham hanggang kay Moises po. Now kung mapapansin niyo ho mga kapatid, lahat ho ng binanggit na pangalan doon, si Abraham ho. Si Abraham may pananampalataya, nagtiwala, sumunod. Si Isaac ganun din ho. Si Jacob ganun din ho. Si Jose ganun din po. Si Moises ganun din po. Si David ganun din ho. At si Haring Solomon ho, ganun din po. Lahat ho sila may pananampalataya. Pero yung pananampalataya ho nila ay may kasama hong pagtitiwala kaya ho nakasunod sila. Amen? So ganun ho is, i-work out ho natin mga kapatid. Yung pananampalataya ho natin, samahan ho natin ang pagtitiwala. I-practice ho natin na bawat naririnig natin dito sa pulpito, sa mga tagapagturo na salita ng Diyos, ipamuhay ho natin. I-practice ho natin, lakaran ho natin. Yes, nagkakamali tayo. Kasi ho, tayo ho'y tao pa rin. Tayo ho'y nasa physical or flesh pa rin. Kaya ho, darating ang time na magkakamali ho tayo. Pero ang mas maganda ho doon mga kapatid, excuse me po, ang mas maganda ho doon mga kapatid, ay yung nagsisikap ho tayo na maging perpekto, banal, sakdal sa harapan ng Diyos. So ano hong mapupulot nating aral sa buhay po ng ating lingkod na si Esteban? Yun na ho yung mga kapatid. Mahalaga ho yung meron ho tayong pananampalataya. Sabi nga ho ng Bible, pag meron ho tayong pananampalataya, kahit singliit lang ng buto ng mustasa, sabi ho, kaya mo hong ilipat ang bundok? Ba? Ano hong pananampalataya ang meron na ho tayo ngayon mga kapatid? Sabi ho ni Pastora, ano ho yung nagawa na natin para sa Diyos? Kailangan ho natin mag-double time. Hindi ho tayo pwedeng magpakampante dahil kalmado ba? Hindi lang ho sa bansang Israel ho ay ang umiinit ang tensyon, pati ho dito sa Pilipinas, kung hindi nyo ho nalalaman mga kapatid. Yung China ho, patuloy ho ang pangaharas sa West Philippine Sea. Now kung yun ho ay may isa rin ho na gumante, tuloy-tuloy na ho yun. At kung makikita nyo ho, naririto na ho yung pwersang militar ng bansang Amerika at Japan. Now kung ano-ano ho yung mapapansin nyo mga kapatid, bakit ho nila dito dinadala? Pag nagkataon ho, tayo na naman ho yung gagawin nilang way para sa gera. Kumbaga yung ground na tayo ho ang kawawa mga kapatid. Kaya nga sabi ho, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, tayo ho'y tatawag sa Diyos. Tayo ho'y magbabasa ng Biblia. Yun ho yung paghahanda na sinasabi
sa Bible, mga kapatid, maglaan ka ng oras, panahon sa Panginoon. Dahil hindi ho natin nalalaman ang ating bukas. Sabi nga ho nung napag-aralan ho namin nakaraan. Sabi, bakit mo sinasabing pupunta ka sa ganitong araw na hindi mo naman nalalaman ang iyong kinabukasan? Dapat ho kung luluobin ng Diyos. Wala hong nakakaalam sa atin, mga kapatid. Kaya ho yung narinig ho natin ngayon, mga kapatid. Huwag ho kayong makontento doon, mga kapatid. Basahin nyo rin po. Saliksikin nyo rin ho. I-desire ho natin, mga kapatid, na mas makilala pa ang ating Panginoon. Dahil pagdating ho ng time, siya ho yung magliligtas, magtatanggol sa atin, mga kapatid. Mawala man ho tayo, hindi man ho natin abutan yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pero pag dumating yung time ng paghuhukom, siya po yung magtatanggol ho sa atin doon. Ito yung anak ko, sumunod to sa akin. Diba? Yun ho yung pinaka masarap at asamin ho natin sa ating buhay. Yun ho yung pangarapin natin, mga kapatid. Yung samahan ho tayo ng ating Panginoon na naglalakad. Very good, anak. Ginawa mo yung nararapat. Sumunod ka. Kaya nga, mga kapatid, I encourage you po, mga kapatid, mga minamahal na kapatid, na patuloy ho tayong magbasa ho ng Biblia. Bawat naririnig ho natin, mga kapatid, sa palpitong ito, sa mga nangangaral, isabuhay ho natin. Dahil hindi naman ho yung nanggagaling ho sa mga taong nakatayo dito, yung kanilang sinasabi, kundi galing ho sa Bible. Hinasabi din ho, ang Bible ho, ang salita ho ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kung araw-araw ho tayo nagbabasa ng Bible, araw-araw ho tayong may kalakasan at may buhay, mga kapatid. So mga kapatid, nais ko lamang po napasalamatan kayo, mga kapatid, sa mga oras na ito dahil alam ko ho na bawat isa ho sa inyo ay may kanya-kanyang laban sa buhay, pero sabi nga ho kanina, napakasaya ho dahil nakikita ho kayo dito nagpapatuloy sa hirap ng buhay. And nagagalak din ho ang ating Panginoon dahil nakikita niya ho ang kanyang mga anak ay nagnanais din, mga kapatid. Kaya nga yun ho, mga kapatid, na sa oras at araw na ito, mga kapatid, na narinig ho natin ang salita ng Diyos at ang katotohanan ng kanyang salita, mga kapatid, ay panghawakan at tanggapin ho natin ito ng buong puso. So, yun lamang ho, mga kapatid. Sana ho, may natutunan ho kayo, mga kapatid, na aral mula sa istorya ng buhay ni Esteban na meron siyang malaking pananampalataya. At kung may pananampalataya ka, dapat mong samahan ng pagtitiwala para ho makasunod tayo. Amen? So maraming salamat ho sa pakikinig at sa pagtitiis na medyo matagal-tagal mahabang basahan. Maraming salamat ho sa pagtitiis niyo po. Sana ho may naiintindihan. Ako ho'y hindi pa naman din ho ganun kahusay magsalita sa harapan. Pero dahil ho nagtitiwala ako sa Diyos, kahit na hirap ako, is gagawin ko ho yung para sa inyo ho, mga kapatid. Para sa Diyos ho, mga kapatid.